So, ayan po. Hello po, good morning. Blessed morning, Monday, March 24. Thank you sa Lord because today I make devotion. The title is Heartily. So, purihin ang ating Panginoon na buhay. Sa umagang ito ay makinig po tayo ng isang awitin na makapagbigay po sa atin ng lakas spiritually and humbly, no, sa harapan po ng ating Panginoon. So once again, good morning. A lesson for this song, hallelujah, that changed my heart, oh God. Wala po, yan po. God will change our heart, the attitude of the heavenly attitude, not the worldly attitude. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. Amen. Hallelujah. Change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. Like God heart, not a human heart. You are the potter, I am the clay. Mold me and make me. This is what I pray. Purihin ng Diyos. Hallelujah, Lord Change God. my heart, oh God. Yes, Lord, change every heart, Father God. Make it ever true. Make it ever true. Change my heart, oh God. Yes, Lord God, change. May I be like you. You are the potter, I am the clay. Mold me and Purihin ng make Diyos. Hallelujah, Lord God. Thank me. you. This is what I pray. Change My my heart, heart, oh God. God. Yes, Lord God. Make it ever true. Make it ever true. Change My my heart, heart, oh oh God. Change my heart, oh God. May I Be be like you. Amen. Hallelujah. So, ang nais ng Lord ay ang ating panalangin, ang ating hiling ay baguhin yung ating mga puso, di ba? Baguhin ang ating mga puso, baguhin ang ating kaisipan, baguhin ang lahat, no? Ay para po sa kapurihan ng Panginoon at maging, sabi nga, maging kagaya ng Diyos. So bilang isang mananampalataya, no, bilang isang servant ng Lord, bilang isang people of God, or bilang isang nagtitiwala sa Panginoon, no, ay kaya nating baguhin ang ating puso, no. Ito yung pusong makalangit, no, at hindi pusong ng mundo. Dahil ang puso ng mundo ay isang bagay na makita natin na tayo ay dadayain or dinadaya tayo. At
itong pusong ito ay pwede nating sabihin totoo, pwede nating sabihin hindi, no? Ay dahil pwede nating kontrolin ito. But let's continue on that to offer our heart to the Lord, no? Na siya lamang po yung magkokontrol ng ating puso, ng ating isipan, ng ating buhay. So today, our verse for today is ay matatagpuan po natin ito sa 1 Corinthians chapter 3 verse 3, no? Matatagpuan natin ito. So I would like to read, no, this Tagalog version, no? Sabi dito 1 Corinthians chapter 3 verse 3, sapagkat nananaig pa sa inyo ang laman, ang inyong pag-iingatan at pag-aaway-away ay palatandaan na makasanlibutan pa kayo at namumuhay ayon sa laman. So pagpalain, this is pagpalain ng Diyos ang salita niya na akin pong nabasa, na is reminder for everyone, no, na tinatanggap mo na you are a Christian, you are a people of God, or you are a born again Christian. But hindi natin maisuko sa Panginoon yung mga bagay na ayaw ng Diyos, di ba? Kagaya nga ito ay sabi nga, yung pag-aaway-away, no, ay ito po ay hindi, no, ay patunay lamang, no, yung quarrel ay patunay lamang na ikaw ay nasa mundo pa. That's a proof, no, that's everyone, no, I remind us that including me, no, kung mayroon pa tayong ganon na hindi pa natin talaga matanggal ito, no, ay nasa mundo pa, no, or sa flesh ka pa namumuhay, not for the spiritual life. Amen. So purihin ang ating Diyos na buhay ay sabi nga, no, ay you are still worldly. You are still worldly, no? For sins, this is jealousy. So may jealousy pa, di ba? Nandyan pa yan, nararamdaman pa natin yan. Yung quarreling na yan, no, yung quarreling na yan, yung pag-aaway-away na yan ay nasa atin pa. So among you are, no, you, sabi ng ganon, you're not worldly. Sabihin mo hindi ka worldly kung nariyan pa yan, no? So hindi natin itatago yan na may kakaila, no? And sabi nga ay are you not acting, no, like made human, di ba? Nasa human pa tayo, no? So kung ikaw ay sinasabi mo na you are the citizens of heaven, no, ay yung mga nabanggit na ito na you are worldly, no, you are acting like mere human, no, ay ating iyan na nakukuha or na ipapakita natin yung mga bagay na yan. So now ay sabi nga heartily, di ba? So first the Corinthian boasted in their wisdom, no? Giftedness and tolerance, no? The Corinthian boasted, no, in their wisdom, giftedness, and tolerance. So maari, di ba?
So sa mga kategories yan ay sila ay nagmamalaki sa kanilang karunungan, sa kanilang mga gift, no? Ay ito ay ano nila, no? So kung ito ay mayroon tayong ganito, you still in the worldly, living worldly. Yet this wisdom, gifted, and tolerance, mere worldly and not holy. Amen? So yun po yung isang bagay na makikita natin once again, no? Yet this wisdom, gifted, and tolerance were worldly and not holy. Yung wisdom ng mundo, no, yung pagmamalaki, na yung mga gifted, no, ay kung ito ay sa worldly, ay talagang sabi nga ay hindi pa tayo ay holy. Okay? No matter how gifted a church, how full of earthly wisdom, no, its leader may have, di ba? So mayroon mga ganon, or how tolerant they are to other opinions, no? If the people of the church are caught up in petty argument, no, discourseness, and ugly quarrels, they are immature and worldly. So maliwanag po to, di ba? So bilang lingkod or ginagamit ka ng Panginoon or servant, so kung may mga quarrelness na nangyayari and ugly quarrels, no, they are immature and worldly. So isang paalala po sa atin, no, mga mahal, mga kapwa mananampalataya, no, or kapwa people of God, I think na isa ito sa mga maging salamin sa atin. Okay? So rather than being a place where Christ is known and shown, their meeting are not more than just a gathering of mere humans. Amen. So we are recreated in Christ to be more. Created, sabi na gano'n, in Christ to be more. No? Hallelujah. For we are God's handwork, no? Created in Christ Jesus to do good work. To do good work. So hindi mangyayari ang pag-good work mo kung mayroong something wrong sa heart. Diba? So which God preferred in advance for us to do. So kagaya nga last year, I think pre-prepare tayo for the good work. Kaya yung mga bagay na nakakahadlang, kailangan mawala yan, di ba? So leaders, Christian, people of God, tayong lahat ay piniprepare ng Lord for the good works. No? So paano makikita yung good works mo kung may mga bagay na yan na hindi mo na isusuko? Okay? Ephesians chapter 2 verse 10, sabi dito, let's live up to what God has made us to be and not be worldly and mere human. So purihin ang ating Panginoon, di ba? So let's tingnan natin, no, in Efeso 2:10, no, chapter 2 verse 10, sabi ng ganon. Okay? So verse 2 chapter 2 verse 10 ang sinasabi. Okay, sabi dito in Tagalog version, kung ano tayo ngayon
ay gawa ng Diyos. Amen? So, gawa ng Diyos. So, ito ay sa mga mananampalataya, no? Sinasabi, no? At sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, ay nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa na inihanda niya noong una pa man upang gawin natin. Mga good work, no, ay inahanda tayo ng ating Panginoon, no, para sa ikakabuti, at hindi tayo inihanda ng Lord para manatili sa ganung kalagayan na magiging worldly tayo, no, na hindi natin maisuko yung lahat ng bagay na yan. Kaya pag hindi natin ito nasuko, I think that you are belong the world, di ba? So, purihin ang ating Panginoon. So, that's a short devotion today, no? So, this is our prayer, no? The prayer. So, my prayer, Holy and righteous Father, please humble me gently and call me to repentance when I am jealous, quarrelsome, dickish, or fitty. I know you see me as your beloved child. Yes, Lord God. So I ask for the help of the Holy Spirit for me to be who you have made me to be. In Jesus' name, I pray. Amen. God bless everyone that I think magkaroon tayo ng panibagong hamon sa buhay, no, that to change the heart, to change our heart, no. Now ay siyempre meron tayong heart, worldly heart, but God desire us that na magkaroon tayo ng heavenly heart, no. So, purihin po ang ating Panginoon, and God bless everyone. See you next devotion. So, thank you, and I hope that na kayo ay mapagpala, no, sa salita ng Diyos na naibahagi po. Thank you, and see you next. God bless everyone. Bye.